Pati na rin yung Glorious Pathway. Pero kay Carl TC mapupunta yung Lord. Lutpi na sa gitna. SOD pumasok kay Savero para patumayin si Sanford. Pero nakapag-Wind of Nature doon si Oheb. Buhay pa rin naman si JP. Nahabol ngayon ni Carl TC. Ito si Savero tsaka si Kyrie. 1-for-1 trade. Dalawang XP laners na wala. Pero nakuha ng Team Liquid Philippines ang Lord. Akala ko may 1v1 na si Oheb tsaka si Savero. Wala, ayaw niya. Tagal ko nang inaantay ng laban na yan. Pero walang magaganap. Lord ay hawak ngayon ng CLPH. At nakakaramdam sila, may tao ata dito, si Kyrie. Okay, nagamit yung Spear of Destruction, Spear of Alpha Ladder. Pero hindi inabutan si Kyrie. 10 seconds para kay Lutpi. Aabot naman siya. Pero yung wave sa gitna ay malayo pa para dito sa TL. Di yata makakabasag ng isa pang inhibitor yung Team Liquid Philippines. Unless mag-dive in sila. Si Carl TZ may Winter Crown na yan. So pwedeng siya talaga yung umauna sa side ng Team Liquid Philippines with Spear of Alpha. Habang Onyx ID gusto nilang lumabas at maklear out kaagad yung minions para hindi maka-attempt ang Team Liquid Philippines na magbasag ng inhibitor turret. Ang tapang ni Sanji dito ay Cartesio. Okay, nagamit yung Red 3. Ginamit yung Red 3, pati na rin yung Spear of Alpha para mahabol dun si Kyrie. AOG ginamit ni Kiboy. Dalawang tatamaan into the real world manipulation. Nawala bigla si Carl TZ. Sanford goes in with the final slash. Pero nawala din naman si Sanford. JP ang next target. SOD coming in from Savero. Pero buhay pa rin naman si Sanji pati si Oheb. Nakapag-Crimson Beacon out. Dalawa na lamang ang natitira for Team Liquid Philippines. Kapalit ni Kiboy. Medyo masakit ng Onyx ID. All mid ang kanilang call. Okay, ngayon atras muna ang dalawang miyembro mula sa TLPH. Clear wave ang nais dito ni Oheb. Pero ito na yung sinasabi kong taken time bomb. Yung mga sipat mula kay Savero. May pagkakataong pata silang basagin yung gitna. Okay, Savero. Tower lock lang dito sa inhibitor pero wala na silang minions. Kaya yun lamang ang makukuha ng Onyx ID at yung kalamangan na nakuha ng Team Liquid Philippines ay nabura ng team from Indonesia with that clash from Onyx. Wow! And just like that, lamang na ang Onyx ID, 1.2k. At si Kyrie bumili na rin ng isa pa sa mga items. Lala ni Sans. Oo, naku. 904 yung Eve niya. Men, ang hirap nito. Lalong tumitindi ang laruan ng Onyx ID sa pangunguna ni Sans. Hirap kasi abutin kung iisipin mo no? Siguro kung may Matildang open, pwedeng abutin itong si Sans. Pero kasi Glorious Pathway ang aasahan mo. Kaya alam, bago ka makalusot doon sa pathway na yun, sasalubungin ka ni Kyrie, mamasayihin ka ni Lutpi, andyan si Kiboy, yayakapin ka rin yan. So ang dami mo talagang dadaanan na barikada from Onyx Indonesia. Gayon din naman sa TLPH. Sanford set up, pero hindi pa ngayon napapagala. JP din na nahihirapan ding i-sustain lahat ng damage from Onyx ID. HP based kasi yung mga damage nila dito and yung Wishing Lantern kasi ni Sans din yung Wishing Lantern din. Pero ang maganda sa situation ng Team Liquid Philippines, inhibitor turret sa baba ang nakuha nila from Onyx ID. So they can play the macro game, but then again, Savero has an SOD. Pwedeng siya yung clear out ng opposite lane at sumama na lang later on pag kailangan na talaga mag 5v5 clash ng Onyx ID kontra sa Team Liquid Philippines. So Team Liquid Philippines, they're looking to bait out the skills, the ultimates ni Sans pati ni Kiboy. Okay, nakita si Sanji. At ngayon, sama-sama ang Onyx Indonesia. Naka-flow ng maganda sa may bottom lane at alam ito ng TLPH. Medyo tinatagalan lamang nila. Hahawak na rin dito si Kyrie. Si JP, Cartesio and Kyrie ay nandun na rin. Si JP lumilikod parang may plano ata to. Plano ata ng Team Liquid Philippines na i-bait yung Lord tapos mag-go sila for the kill. Kina-cut off kagad ni JP yung potential exit route dito ng Onyx ID. Pumasok na nga si Kyrie. Sanford, napakaganda ng final slash. Apat yung nahuli. They're playing into the real world manipulation. Savero pumasok with SOD. Working on Carl TC. Nakapag-Spear of Alpha din naman. Sa may Winter Crown play. Mawawala sa mapa kagad si Sans. Opening for Team Liquid Philippines. Kiboy. Nagbintes yung AOG. Oheb nakapag-Wind of Nature. At nabuhat pa nga dito si Lutfi para ibigay yung kill kay Oheb. Dalawa kagad na nawala sa Onyx ID. Ngayon si Savero ngayon magiging target ni Sanford. Si Carl TC na sa may likuran. Sino magiging target? Si Kyrie mamamatay sa kamay ni Oheb. Double kill na kagad for the Filipino sniper. Spear of Alpha na naman coming in from Carl TC to bring down Kiboy. This is gonna be a full man wipeout for Team Liquid Philippines. Nagpamarcha na ang cavalry patungo sa base ng Onyx Indonesia. 10 seconds para kay Sans. Anong hindi maabot? Maaabot namin yan sa kamay ni Daddy JP at pwede na libasagin ng tore. Gila Sans, anong magagawa mo dito? Magre-respond ka na laban sa tatlo. Titry niya ngayon maklear out pero sakto yung pag-spawn ng minions. 4 seconds bago lumabas si Lutfi. Nilapag na din niya yung real world manipulation. Okay na yun, okay na yun. Pahinga muna para sa TLPH. Pero nakita natin yung potensyal
the setup from Daddy JP. Yung glorious pathway, pre, inilatag lang right after ng real world manipulation. Walang kamalay-malay ang Onyx Indonesia na nasa gilid pala nila at magkasama itong si Oheb at itong si Daddy JP. And just like that, sila na uli ang may hawak ng kalamangan. Grabe to, pre. Pagalingan, pabilisan na pumindot. Pabilisan pumindot, nasa likod kanina yung tikbalang, nagulat sila, nabura si Sans. Naburay. Kung kanina nako-comment si Sans dahil sa magandang positioning niya at sulit na sulit yung RWM, dun sa last clash na yun, basado na talaga ng Team Liquid Philippines. Oo, basag ang top, basag ang bottom. So malaki ang importansya ng flow ng minion from TLPH at kailangan ding matyagan ito ng Onyx Indonesia. For sure naman ang ipapadala nila palagi dyan si Sabero dahil nga sa kakayahan niyang makasama ng mabilisan dahil doon sa kanyang Spear of Destruction. Pero may plano ata dito si Sanji at si Sanford, the Sansan duo. Magka-holding hands lang yan. Inaantay kung sino magki-clear ng wave. Holding hands while hiding While hiding. While hiding ang ginagawa ngayon ng Sansan duo. Could be a potential split push angle alongside Oheb here. Onyx ID, mapapareact sila. Si Savero pa lamang ang nasa base. Pwedeng umultimate din naman si Kiboy. Sanji, Crimson Beacon, pumasok na Sanford with the final slash para mazona si Savero. Nandun din yung Glorious Pathway coming in from JP. Team Liquid Philippines, nagagawa na lang mag-tower lock. Magmamatch. Hindi pa! Hindi pa! Pero napin down ni Oheb etong si Savero. Dalawa kagad na wala sa Onyx ID. They want to make it 3. Yung gitnado, si Lutpi, is it gonna be a base race? Mapapauwi si Oheb ngayon. Okay, kailangan din lumatras si Lutpi. Ready na rin, pero alam niya na nag-uwi na ang mga miyembro ng CLPH. Pero si Sanford ay may iwan. Ibibigay na ba nila to? Pero makakatas pa rin dun sa Lizard. Grabe ka na, 4D. You don't give Arlot to Sanford, ika nga ng karamihan. At yan ang isa sa mga dahilan. Pero all throughout the skirmish, Onyx and Indonesia ang nakalamang. Dalawa ang kanilang napindang doon. Kaya sila ang may hawak ng Lord ngayon. Nandito din naman si Sanji pati si Oheb para mag-zone out. Wala pa si Carl TC sa picture, baka i-rush to ng Onyx ID. Okay, 20k yung buhay ng Lord. Ngayon si Kiboy, Lutpi naman ay nagamit din yung kanyang curtain call pero hindi naman siya nagamit. Sanford, soaking up the damage. Napakasakit na ni Sans ngayon. Napagamit pa nga ng final slash para makuha naman ni Kyrie. Yung Lord na ito, Sanji, tuluyan lang ang metal detector pero out ang Onyx ID and they will secure the Lord. Grabe, napakatindi ng ating nakikita. Nagkaroon na kagad ng maagang base race. Ang ganda na naging call ng Onyx Indonesia na pauwiin itong si Sabero para counterin yung plano ng CLPH na mag-split po sa may bandang ibaba. Ang bilis din ng clear wave nila sa tulong din ni Sans. At ngayon hawak na nila yung Lord. Ito yung 18-minute Lord na sabihin natin na dumadamba. So mas malaki ang kailangan ilagay at itatas na atensyon ng TLPH dito. Ayan na naman yung mga off-angle ni Kiboy. Pero masaspatan doon ni Sanford. Counter-conceal. Gagawin ng Team Liquid Philippines. Lord for Onyx ID nag-march sa gitna. Wala nang inhibitor turret yan. Madedepensahan pa ba to ng ating champion? Okay, nalapag yung Glorious Path. Removal siya naman from Sans. Pero ready ata dumipensa ang TLPH. Kaya naman nila clear out yung push na ginawa doon ng Onyx ID. At may clear out din nila yung mga minions sa taas pati sa baba. Kaya walang extra inhibitor turret na makukuha ngayon ng Sky Kings. Kaya result na lamang sila sa pangangagaw ng jungle creeps and try to establish more gold lead para pag sa pindutan sa buy and sell, kaya din nila pumalag. Ibang klase talaga si Sans, no? Huwag mo talagang bibigyan ng mga hero na super comfortable siya. And Kyrie, bumali na rin siya dito ng Radiant Armor para mapigilan din yung panggugulo at pagbulusok ni Sanji. Even yung yung Ring of Punishment ni JP ay maiwasan din. 16-16 ang ating score. 50 seconds para sa next na Lord na darating in a few. And itong si Lutpi bumili na rin actually ng si Halberg para nga matunaw itong si Carlito if ever man na siya yung magiging target. Kahit si JP mismo matunaw nila kagad, kahit makakasapa yung Glorious Pathway. Pero kung titignan mo yung damage taken, ang daming nasusukap kagad ni JP. Kaya naiintindihan ko ba't nag-si Halbert kagad din si Lutpi. Pero kung titignan mo yung KDA ng lahat, parang yung mga tamang tao yung namamatay, tsaka tamang tao yung mga nakakuha ng kills. Oo. For the side of Team Liquid Philippines, 13-1-2 para kay Oheb. Last time na napitas siya was ilang kills pa lang yung kanyang Sky Piercer. So ngayon parang max stack pa rin.
yung Sky Piercer niya. Okay, nasa magandang posisyon pa rin ang Team Liquid Philippines. Nasa magandang posisyon pa rin ang ating mga kababayan. Si JP, ito na naman, lumilikod na naman yung horse. Lilikod na naman. Sanford ay nakita. Kiboy ay matatagpuan din niya. Nasa likod si Daddy JP. Hinahanap din ako nasa si Xavier at si Sans. Lilikuran. Okay, nagamit yung sila. Okay, Ayan na, nakutusan na si Sans. Nakakutusan si Sans, pero nandun yung Cyclone Eye. AOG kinasa na nga ni Kiboy para ma-zone out si Carl TC, pero napakakunat niya. Kiboy na sa gitna na pa-revitalize. SOD tumama. Kinasa ni Xavier. Oy! May Winter Crown play coming in from Carl TC. Sans kaagad ang nawala. Boy! 4 na lamang natitira sa Onyx ID. Buhay pa rin ang Liquid Stampede. Wala si Sans. Nako, delikado atang Onyx ID. Susuko nila ito. Yung flow ng wave ay lamang dito sa may bandang ibaba. At si Sanji, ito na, tatapangan na pre. Tatapangan na. Si Kiboy ay hindi rin makalapit. Wala rin gustong sumilip doon sa Lord na makukuha ng Cavalry. Wala ding SOD doon si Savero. Kaya no contest from Onyx ID, Team Liquid Philippines. Yung likuran play na naman nila yung nagpagana ng clash na yun eh. Ito na naman si Daddy JP. JP. The best fifth wheel Tama. sa larong ito. Sans and Duo and the Baby Cakes. Alam mo, kahit saan mo i-partner to si Daddy JP, kahit sa Baby Cakes, okay na okay siya. Kahit sa Sans and Duo, okay na okay siya. At ngayon, yung Lord ay nasa may bandang itaas. Mas mahirap ang magiging depensa dito ng Onyx ID. Even though na mayroon naman silang clear wave. Ang taas din ng kakayahan dito ni Savero. Hindi natin sure about sa stocks nung piercer niya. Pero kasi 1,000 na yung stocks nung passive niya, pre. Hindi ko sure kung nabenta ba niya. Ay, oo, nabenta-benta, pre. Ayan na. Nabenta na, tinanggal na Wind of ni OHIP Nature. yung ano niya. Piercer niya para sa Wind of Nature. Sanford ngayon, umahanap ng final slash. Kiboy, Immortality Pop. Hindi na nga nakasayang AOG. Habang si Sans nagamit na naman yung Reroll Manipulation. Loadpin nandito pa rin sa gitna. JP nandun sa likod. Zinozone out si Savero. Mag-pop yung Immortality niya. Nag-pop din yung kay Kyrie. Pumasok si Carl TC with the Spear of Alpha. Pero buhay pa rin naman ng 5 members of Onyx ID. Spear of Destruction tumama. Savero dun sa likod. Na-shutdown si UM! Naku na, napin down na nata si Daddy JP. Pero si Sanji ay nandun. Kaya base locking nata! Ang Team Liquid Philippines! Si Sanji na lang inaantay. Kailangan nila maka-base lock dito! Maraming salamat sa Lord! Team Liquid Philippines ay match point na! Lahat ng klaseng I love you nilabas ng Team Liquid Philippines. At katulad ng karamihang plays ng Team Liquid, si Sanji ulit ang natira. The Lone Stallion kasama yung Lord na ipush pa ng Team Liquid.